10 bagay nung 90s na hindi mo na makikita ngayon. Ang sabi ng mga taong pinanganak noong 1990s ay mas masarap daw ang buhay na naranasan nila noon bagamat mahirap kumpara sa buhay ng mga kabataan ngayon. Noon daw kasi matutulog ka sa tanghali at paggising mo, nakahanda na ang sunny orange mo na juice at tinapay na puding at pandikoko. Tapos tatawagin ka ng mga kaibigan mo sa labas para maglaro na kayo ng tagu-taguan o di naman kaya ay tumbang preso. Nakakalungkot lang sa ting panahon ngayon ay bihira na lang sa mga bata ang naglalaro ng ganitong uri ng laro. Ikaw, anong paborito mong laro noon? Comment down below pero teka lihis tayo ng konti. At talakayin muna natin ang 10 bagay nung 90s na hindi mo na makikita ngayon. Manatili ka lang hanggang sa dulo dahil kung batang 90s ka sigurado akong makakadama ka ng nostalgic. This is Arnold again, your voiceover today from Arvin Polo TV. Kaya naman simulan na natin. Number 10. Cassette tapes. Ang cassette tape o kilala rin bilang audio cassette ay isang uri ng magnetic tape na ginagamit para sa pag-record at pag-playback ng audio. Ito ay isa sa mga pangunahing ginagamit noon para sa pagkakaroon ng kopya ng musika, audiobooks, at iba pang audio content bago pa dumating ang mga digital na format tulad ng CD at MP3. Ang cassette tape ay karaniwang inilalagay sa isang cassette player o tape deck para sa pag-playback o recording ng audio. Ito ay ginagamit sa mga portable music players tulad ng Walkman at sa mga kotse na may car stereo na may cassette deck. Bukod pa dito, ang cassette tape din ay binubuo ng isang plastic cassette case na may magnetic tape sa loob. Ang magnetic tape ay may mga metal na particles na naglalaman ng audio information. At heto pa ang matindi. May dalawang sides din ang cassette tape at dahil dito pwede itong magkaroon ng dalawang iba't ibang set ng mga kanta o audio content sa bawat side. Karaniwan itong tinatawag na side A at side B at ganun pa man meron din itong rewind at fast forward buttons. Pwede mong pabilisin ang pag-ikot ng tape para mahanap mo agad ang partikular na bahagi ng audio na nais mong mapakinggan. Pero syempre habang lumilipas ang panahon ay kasabay din nitong lumilipas ang mga kagamitan. Kung noong dekada ng 80s at 90s, ang cassette tape ay isa sa mga pangunahing format para sa pag-record at pag-distribute ng musika. Dahan-dahan na itong nawala sa industriya at unti-unting na itong napalitan ng CD, DVD at digital na format gaya ng MP3. Number 9. Diskette. Ang diskette, na kilala rin bilang floppy diskette, ay isang uri ng data storage device na popular noong mga nakalipas na dekada, partikular sa mga dekada ng 1970s, 1980s at 1990s. Ito ay may maliit na plastic case na may magnetic storage disk sa loob. Ang diskette din ay may hugis parihaba na maliit na plastic case, karaniwang may sukat na 3.5 inches o 5.25 inches, depende sa uri ng diskette. At sa loob nito ay makikita ang magnetic storage disk na karaniwang kulay brown o itim. Ang magnetic disk sa loob ng diskette ay naglalaman ng mga data na maaaring mabasa o isulat gamit ang isang floppy disk drive at ang mga data na ito ay nakaimbak bilang magnetic policy sa surface ng disk. Dagdag pa, ang mga diskette din ay may limitadong storage capacity. Ang mga luma o mas malalaking 5.25-inch diskette ay karaniwang may capacity na 360 KB o 1.2 MB lamang. At ang mas modernong 3.5-inch diskette ay may mas mataas na capacity na umaabot mula 720 KB hanggang 1.44 MB. Ang diskette ay napalitan na ng mas modernong mga data storage format gaya ng USB drives, CDs, DVDs at mas modernong mga flash drives. At dahil dito, ang diskette ay naging halos hindi na ginagamit at karamihan. Sa mga bagong computer ngayon ay wala ng FDD. Ang FDD o floppy disk drive ay ang bahagi ng computer o aparato na ginagamit para basahin at isulat ang data mula o papunta sa floppy diskette. Ito ay isang mechanical device na naging karaniwan noong mga nakalipas na dekada. Sa kasalukuyan, ang diskette ay halos hindi na ginagamit o makikita maliban na lang sa mga kolektor nito. Number 8. Video rental stores. Ang mga video rental stores ay mga tindahan o negosyo na nag-aalok o nagpaparenta ng mga kopya ng mga pelikula at mga TV shows. Noong mga nakalipas na dekada,
particular noong 1980s at 1990s. Ang mga video rental stores ay naging sobrang sikat noon bilang pangunahing destinasyon ng mga tao para makapag-arkila ng mga palabas. Sa mga video rental stores, karaniwang makakahanap ka ng mga bagong release na mga pelikula, mga classic films, anime series, at iba't ibang mga video content. At minsan din, ang mga video rental stores ay nag-aalok ng mga membership program kung saan ang mga miyembro ay may mga benepisyo tulad ng mas mababang rental fees o mas mahabang oras para sa pag-arkila ng mga kopya. Ang rental fees ay karaniwang base sa tagal ng pag-aarkila. At syempre, pagkatapos nito ang mga kopya, ay kinakailan mo ding ibalik sa pinag-arikalahan mo sa pinag-usapan ninyong petsa. At bukod pa dyan, sa ilang mga video rental stores din, ay maaari ka ring makahanap ng mga video game para sa iba't ibang gaming console. At sa paglipas ng mga panahon, ang mga video rental stores ay naapektuhan sa pag-usbong ng digital medias at online streaming platforms. Kaya naman ang resulta maraming mga tindahan ng mga video rental stores ang nagsara at tuluyan ng nawala sa eksena. Sa kasalukuyan, ang mga video rental stores ay bihira na lamang makikita at kung makakita ka man nito ay malamang mga kolektor sila. Number 7. Tamagotchi. Ang Tamagotchi ay isang virtual pet na electronic toy na unang lumabas noong 1990s. Ito ay likha ng Japanese toy company na Bandai at talaga namang naging isa itong sikat noong mga panahong yon. Isa itong maliit na electronic device na mayroong maliit na digital na creature o alagang hayop. Ito ay kailangang alagaan at pakainin at nangangailangan din ito ng atensyon. O, pasasayahin mo ito, pakakainin at lilinisan. At habang inaalagaan mo siya, ang Tamagotchi ay nag-i-evolve o nagiging ibang uri ng creature depende sa kung paano mo ito inalagaan. Ito ay may iba't ibang stages of growth at evolution. Sa kabilang banda, ang mga Tamagotchi ay may pangaraw-araw na buhay, kaya't kinakailangan mong alagaan din ito araw-araw. At kung hindi mo ito alagaan ng maayos, pwede mamatay ang virtual pet mo. Sa ganun pa man, sa paglipas ng mga taon, lumabas ang maraming iba't ibang uri ng Tamagotchi na may iba't ibang mga creatures, features at gameplay. At nung sumapit na ang taong 2000 at 2010, ang Tamagotchi ay nagkaroon ng mga relaunch at bagong version. At ito ay nagpatuloy na maging popular para sa mga collectors at mga bagong henerasyon ng mga manlalaro. At kung gusto mong maglaro nito ngayon, ay pwede. Pwede mong i-download ang Tamagotchi sa smartphone sa pamamagitan ng mga mobile apps. Number 6. Beepers. Ang beepers, na kilala rin bilang pagers o pager devices, ay mga simpleng electronic communication devices na ginamit noong mga nakalipas na dekada upang magpadala at makatanggap ng mga maikling mensahe o beep. Ito ay isang uri ng wireless communication device na popular noong mga taon bago pa dumating ang mga cellphone. Ang beepers ay bahagi ng paging system. Ang mga mensahe o beep ay ipinapadala sa mga ito mula sa isang paging service provider o central station gamit ang isang network ng mga transmitter. Ang beepers ay receive-only devices. Ibig sabihin, maaari lamang itong magtanggap ng mga mensahe. Hindi ito nagbibigay ng kakayahan na tumawag o mag-reply sa mga mensahe. Sa karamihan ng mga beepers, ang mga mensahe ay ipinapadala sa pamamagitan ng numeric codes o mga maiksing numero na nagpapahiwatig kung sino ang tumatawag at ano ang pangunahing layunin ng tumawag. Sa kabilang banda, noong unang panahon, ang mga beepers ay popular sa mga professional tulad ng mga doktor, nurse, abogado, at iba pang mga taong nangangailangan ng immediate notification para sa kanilang trabaho. At noong mga 1980s at 1990s, kapag may beepers ka, ay sikat ka at mayaman ka. Kaya naman ang mga ito ay naging status symbol sa maraming mga tao noon. At syempre, sa paglipas ng mga taon, ang mga cellphone at smartphones ay nagdulot ng pagka-obsolete o paglipas ng mga beepers. Pero sa ngayon ay may mga gumagamit pa naman nito sa ilang mga emergency services at sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mabilis na notifikasyon tulad ng mga fire at medical emergency services.
Number 5, film cameras. Alam kong may ganito ang lolo mo noon. Ang mga film cameras o kilala rin bilang analog cameras o traditional cameras ay mga aparato sa larawan na gumagamit ng photographic film upang ma-record at mapanatili ang mga imahe. Karaniwang ginagamit ang mga ito bago pa dumating ang digital na photography era at nagbibigay ito ng natatanging karanasan sa pagkuha ng mga larawan. Ang mga film cameras ay gumagamit ng photographic film bilang medium para sa pagkuha ng mga imahe. Ang film ay may mga chemical na sensitive sa ilaw at gumagana ito kapag naiilawan. Mayroong iba't ibang uri ng photographic film, kabilang ang black and white, color negative at color slide transparency film. At bawat uri nito ay may sariling mga katangian na angkop sa iba't ibang estilo ng photography. Ang film din ay may iba't ibang mga format, kabilang ang 35mm, medium format, 120, at large format, 4:5 o 8:10. Ang mga format na ito ang nagtatakda ng sukat ng imahe at ng kakayahan ng kamera. Karaniwan, kinakailangan ng mga film cameras ang manual na pag-aayos para sa mga setting tulad ng aperture, bilis ng shutter, at focus. Ang ganitong paraan ay nagbibigay ng maayos na kontrol sa mga larawan. At sa kabila pa nito, pagkatapos kumuha ng larawan, kailangan mo itong imano-manong i-advance ang film patungo sa susunod na frame. At ang mga exposed na film ay kinakailangang dalhin sa laboratorio ng development upang ma-develop at maging mga tunay na larawan. At bagamat laos na ito marami pa ring mga individual at mga artist sa larawan ang nananatiling interesado sa paggamit ng mga film cameras dahil sa kanilang natatanging aesthetics at nostalgia nito para sa kanila. Number 4, Walkman. Ang Walkman ay isang tanyag o sikat na brand ng portable music player na unang inilabas ng Japanese electronics company na Sony noong 1979. Ito ay isa sa mga unang device na nagbigay daan para sa personal na pakikinig ng musika habang on the go. Ang salitang Walkman ay naging synonymous sa portable music players noong panahon na iyon at nagdulot talaga ito ng malaking impluensya sa musika at teknolohiya. Ang orihinal na bersyon ng Walkman ay ginagamit nito ang cassette tapes bilang medium para sa pag-playback ng musika. Ang mga cassette tapes ay nilalagay sa compartment ng Walkman at iniikot ito para ma-play ang mga kanta. Ganun pa man, ang paglabas ng Walkman ay itinuturing na isang malaking hakbang sa teknolohiya dahil ito ang unang beses na maaari mong dalhin ang iyong musika saan ka man magpunta. Ito din ay nagdala ng personal na enjoyment para sa mga tao lalo na sa mga bumabiyahe. Sa kabilang banda, ang original na Walkman ay may iconic design, may dalawang headphone jacks at meron pa siyang metallic finish. At ito nga ay naging status symbol noong 1980s. At mula sa original na cassette-based Walkman, lumabas ang iba't ibang mga bersyon at models ng Walkman, kabilang ang CD players, mini-disc players, at digital music players. At sa paglipas ng mga taon, ang Walkman ay sumailalim sa digital evolution at naging isang digital music player na may kakayahan na mag-play ng MP3 at iba pang digital audio formats. Pero ang nakakalungkot bihira o wala ka nang makikitang tao na gumagamit nito sa ating panahon ngayon. Number 3, tube televisions. Ang tube television o mas kilala sa tawag na CRT television o cathode ray tube television ay isang uri ng television set na popular noong mga nakalipas na dekada, partikular noong 1950s hanggang 2000s. Ito ay tinatawag na tube television dahil sa pangunahing bahagi nito, ang cathode ray tube o CRT, na ginagamit upang ipalabas ang mga larawan sa screen. Ito din ang pangunahing teknolohiya sa likod ng tube television. Ang CRT ay isang malaking tube na naglalaman ng electron gun at fluorescent screen. Kapag ina-applyan ito ng electrical charge, nagsesend ito ng electronic, kaya naman nakapagpo-produce ito ng mga red, green, at blue na ilaw sa screen upang lumikha ng mga larawan. Ang ganitong uri ng tube televisions ay karaniwang may malalaking screen sizes, gaya ng mga 19 inches, 27 inches, 32 inches, at mas malalaki pa. Ito ang mga karaniwang sukat na makikita sa mga bahay noong mga nakaraang dekada.
Ang mga tube televisions din ay karaniwang may analog television signal. Ito ay mga analog RF, radio frequency, signal na kino-convert ng TV para maging mga larawan at tunog. Dagdag pa dito, mas mabigat at mas malalaki ito kaysa sa mga modernong flat-screen TV ngayon. At ang mga ito din ay karaniwang may malalalim na likod at kailangan ng malalaking espasyo sa entertainment center. Number 2, VHS tapes. Ang VHS o Video Home System ay isang format ng video recording at playback na naging sikat noong mga dekada ng 1970s hanggang 2000s. Ito ay isa sa mga unang commercial na format para sa pagre-record at pag-playback ng mga pelikula at television shows sa mga bahay. Ang VHS tapes din ay dinala ang pelikula at television shows sa tahanan ng mga tao. Ito ay naging pangunahing format para sa home entertainment noong mga nakalipas na dekada. At ito din ay hindi lamang para sa pag-playback, kundi maaari rin itong gamitin para sa pagre-record ng mga television shows at personal na mga video. At fast forward, sa pag-unlad ng DVD technology at digital media noon, tulad ng Blu-ray at streaming services, mabilis na nawala ang popularidad ng VHS tapes. Nakakamiss, no? Number 1, Family Computer. Ang Family Computer o kilala rin bilang Famicom ay isang video game console na orihinal na inilabas ng Japanese electronics company na Nintendo noong 1983. Ito ay naging isa sa mga unang successful home video game consoles at naging instrumento para sa pag-usbong ng industriya ng video game. Ang orihinal na Famicom ay may red and white design at ito ay mas maliit at mas compact kumpara sa mga nakasunod na version ng NES. Ang controllers din nito ay permanently attached sa console. Ang Famicom ay may 8-bit graphics at audio na nagbigay daan sa pag-develop ng mga popular na video games tulad ng Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, at marami pang iba. At bukod pa, ang mga video games ng Famicom ay karaniwang naka-embed sa mga cartridge na inilalagay sa console. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na palitan ang mga laro at mag-expand ng kanilang library ng video games. At hanggang sa kasalukuyan, ang Famicom ay itinuturing na isang iconic na bahagi ng video game history at naging subject ng nostalgia para sa mga naglaro nito noong kanilang kabataan. Ngayon ikaw, alin sa 10 yan ang nalaro mo na o nagamit mo na? Comment down below.